Yun, so kamusta po mga kababayan, no? So pag-usapan ngayon natin dito si Martin Romualdez. Merong update pala kahapon. Oh, meron pala update kahapon tungkol dito sa fina-file nilang kaso laban kay Martin Romualdez. So ito po, itong dokumento po na to galing itong ICI. Pag-usapan natin to ha. So may report kasi dito no galing Inquirer no. Sabi dito, ICI, no finding of guilt versus Romualdez in Ombudsman referral. So nire-refer po ng ICI na kasuhan si Martin Romualdez. Parang ayun pang lumalabas, parang yun ang lumalabas ngayon sa mga DDS. Oo. Sabi dito, former House Speaker Martin Romualdez said, the Independent Commission for Infrastructure referral to the Ombudsman, which was issued with no finding of guilt against him, affirms their confidence in the probe body impartiality in handling the case. Alam niyo mga kababayan, no? Si Martin Romualdez po, yung isa sa mga tinuturo nga daw po na sangkot o mastermind nga daw po ng flood control project. So marami po nag-implicate sa kanya. No? Unang-una na nga po dito si Gutesa, si Chis Escudero, pati yung Toby Chanco na tanga-tanga. O Toby Chanco, o isa pa tong gagong to eh. O Congressman Toby Chanco. O, from day one, ini-implicate mo na si Martin Romualdez from day one. Hanggang ngayon, gumagawa ka pa rin ng kwento na kung ano-ano. O, ngayon, sabi ng ICI, di ba, walang ebidensya sila nakita laban kay Martin Romualdez, kaya bahala ng ombudsman. O ngayon, baka ikaw, Toby Chanco, baka may ebidensya ka. Baka may alam ka. Hanggang ngayon, salita ka ng salita eh. Sabi ni Toby Chanco, alam niyo ba, noong isang araw, nag-away yan si PBBM. At saka si Martin. Sabi nga daw ni PBBM kay Martin, ilang bahay pa ba sa Forest Park ang kaya mong bilhin? O ngayon, sige ito. Pag-usapan ngayon natin tong sinabi ng ICI. Oh, ito yan ha. Ito ngayon yung referral for further investigation. So, ibig sabihin nito mga kababayan, ginawa na po lahat ng ICI no, na hanapan po ng butas si Martin Romualdez. Hinanapan na po nila ng butas. Pero ang ending, bahala ng ombudsman. Independent Commission for Infrastructure referral for further investigation. So sabi dito, this referral concerns former Speaker Ferdinand Martin Romualdez who personally appeared. So pumunta si Martin Romualdez doon sa ICI before the commission on October 14, 2025 and submitted an affidavit dated October 13, 2025. Okay. This form part of the evidentiary record gathered in the commission continuing fact-finding investigation into alleged irregularities in flood control projects. Copies of this affidavit are a stenographic transcript of the proceedings and related materials are transmitted herewith for the Ombudsman independent assessment and further investigation. So, ibig sabihin ng kababayan, si Martin Romualdez pumunta po sa ICI, nag-present ng ebidensya, nag-present nga po ng affidavit, at ngayon, sabi ng ICI, tapos na kami dito. Lahat ng ito, ipapasa na namin ito sa ombudsman. O bahala ka na, Ombudsman Rimulya. Di ba? So, ayun ang ibig sabihin yan. So, next. So, sabi dito. Sa page 2. So, ito po yung mga pinasa nga po ni Martin Romualdez. May affidavit. Transcript of stenographic notes of fact-finding inquiry on October 14. So, may fact-finding na po yung ICI dito. Nakalagay na rin po dito sa pinasa nila kay Ombudsman Rimulya. Tapos, video and audio recording of the ICI fact-finding inquiry on October 14. So, habang tinatanong po si Martin Romualdez, at habang sinasagot din po ni Martin Romualdez, yung mga tanong sa kanya, naka-record sa video. Pinasa na rin po ito kay Ombudsman Rimulya. Okay. So, sa letter D, sabi dito, Order of Executive Judge of Manila dated October 24, finding that affidavit of Orly Gutesa was falsified. Tignan nyo
Yung nag-iisang ebidensya po laban kay Martin Romualdez, falsified pa. Sabi ng Bobong Marcoleta, mga kababayan, bakit daw po masyado sinisilip po yung notaryo nga po ni Gutesa? Mga streetwise ako, naniniwala naman po talaga ako, no? Kasi ganito yan eh. Nagtrabaho din po ako sa corporate. Minsan po talaga nangyayari po talaga. Ewan ko lang ngayon ako nangyayari pa rin. Pero nung mga year 2010s, year 2000s, kasi 2008 ako din nagtrabaho sa Pilipinas eh. Mga ganyan taon, pag nung notarize po kami, yung pumipirma lang po talaga minsan clerk. Totoo naman yun. So, may point si Marcoleta doon. Yun nga lang, base po dito sa decision nga po ng RTC, ng Manila RTC, no, na yung affidavit pala ni Gutesa, hindi lang pala pineke yung pirma. Pineke yung stamp. Pineke yung seal, yung seal. Yung sealed, pineke rin yung sealed. Pati yung rubber stamp, pineke din. At ang malupit dito, wala po sa records ng nung logbook, nung notarized, nung abogado. So, peke. Di ba, peke? Oh, kaya nga kayo tinigilan ni Marcoleta yung kakabanggit ng peking notaryo eh. Kasi hindi lang pirma yung pineke pala lahat. Oh, so ngayon kasama yan lahat dito sa mga binigay nga po sa ICI. So ito malupit sa number 2. This referral issued without any findings. Malinaw sabi ng ICI ito ha. This referral is issued without any findings or conclusion of guilt or liability on the part of Speaker Martin Romualdez. It's transmitted solely to ensure that all acts, omission, and surrounding circumstances properly falling within the Ombudsman constitutional and statutory authority. So malinaw mga kababayan, no, na base nga po dito sa mga ebidensya po na to, affidavit ni Martin Romualdez, transcript, video recording, at doon nga po sa mga statement nga po ni Gutesa, wala po nakitang ebidensya. Di ba? Si Toby Chanko ata baka merong alam. Siya po yung ngak-ngak eh. Si Toby Chanko ata baka may alam. O pag may alam ka, excited na po ako makita. Hindi puro daldal ka ng daldal. Buha ka ng ina ka. Nakakainis. Alam niyo kasi mga kababayan, no, napaka-unfair po kasi nun. Ako hindi naman talaga ako pro Martin sa totoo lang eh. Lumalabas na ngayon na parang naging pro Martin ako ngayon kasi human nature mga kababayan. Napaka-unfair po sa isang tao na akasahan ninyo ng walang ebidensya. Ako sinasabi ko naman eh, pag si Martin Romualdez may kasalanan, kasuhan, ipakulong. Oh. Hindi sa ano, honestly, hindi ko siya type si Martin. Hindi ko siya gusto, sa totoo lang. Pero bilang isang matinong tao, napaka-unfair. Napagbibintangan niyo yung tao na walang ebidensya. Napaka-unfair na uusigin niyo yung tao na wala naman palang kasalanan. Di ba? So, hindi kaya gawin yun. Anong problema sa inyo eh? O, so, sabi pa dito, Kasi mga kababayan, no, yung nag-iisang ebidensya po nila na si Gutesa nawawala pa. So, paano uusad ng kaso? This transmittal is likewise made without prejudice to the commission to accept and revive additional evidence. So, pwede pong, pwedeng i-revive, di ba, yung ebidensya. If any concerning former Speaker Martin Romualdez, di ba? Pag may bagong ebidensya, buhayin yung kaso. The Commission underscores that referring to the matter, this stage is intended to permit the Honorable Office of the Ombudsman to promptly and immediately undertake its own fact-finding inquiry. Consistent with the established principles of coordination and to avoid duplicative or fragmented investigations. So yun. So ngayon pa ito pala yung reason. Ito yung reason. Kung bakit pala ginawa ito ng ICI, para hindi pa ulit-ulit. Kasi ibig sabihin nito, ginawa na pa ng ICI lahat. So, naka-recorded naman lahat yan. So, Ombudsman, kayo nang bahala dito. Para hindi na pa ulit-ulit tayo. Baka mamaya ipatawag niyo pa si Martin ulit. Andyan na yung mga sagot lahat ng mga gusto niyo itanong. Di ba? So, continue. Sabi pa dito. Okay. Asan na ba tayo? Okay.
Okay, sana ba? The Office of the Ombudsman is better equipped to determine whether the circumstances to disclose warrant, administrative, or criminal accountability under the... so, bahala na raw po yung ano dito. Bahala na raw po dito yung ombudsman. The ICI will continue to discharge its mandate under executive order. Any additional documents, evidence, ito malapit sa bandang baba, any additional documents, evidence, or statements obtained in this course of ongoing inquiries that bear upon this referral will be promptly transmitted to the Honorable Office of the Ombudsman. Sabihin ng mga kababayan, open pa rin po yung investigasyon. Pero diretso na rin po ito dito sa Ombudsman. So ngayon, ang dare po natin, no? Ang panawagan po natin ngayon, dito po sa mga patuloy po na tinuturo si Martin Romualdez, na sangkot nga dito sa mga anomalyang flood control, ito na yung pagkakataon ninyo. Baka may ebidensya kayo na hindi namin alam. Ipakita nyo na. Kasi masasaraduhan kayo ng kaso. Hindi nyo mapapakulong yan. Di ba? Ano nyo na? Doon sa mga nambibintang, si Cheese, si Mike Defensor, si Sara, si Toby Chanko. Kayo, maghanap kayo ng ebidensya. Pakita nyo ngayon sa ombudsman. So, ayun ko ba? So, yun mga kababayan, no? So, actually, good news po ito sa kampo ni Martin Romualdez. Pero syempre, hindi po natin alam kung ano po posibleng mangyari. Baka mamaya, biglang may pumutok na naman na issue, na baka naman this time, baka totoo na. Pero in the first place, mga kababayan, kung may ebidensya po talaga laban kay Martin Romualdez, dapat lumabas na po yun matagal na. Di ba? Dapat yan ay ang unang-unang lalabas, yung malakas na ebidensya. So, tingnan niyo ginawa na po lahat ng ICI pero walang ebidensya. Pero, by the way. So, ayan na. So, kayo po, ano masabi nyo nga po dito sa pag-transmit nga po ng records ng ICI papuntang ombudsman. Di ba? So, kayo ba naniniwala ba kayo na fair itong ginawa nga po ng ICI? Di ba? So, so, ayan na. So, yun, pag-comment na po sa baba, no? At syempre, dyan din po sa Team Replay, no? Pa-like, pa-subscribe. Di na makalabisan, pa-share na rin po ng video po natin ngayon. Okay? So, thank you po mga kabirahan. So, maraming salamat po, no? So, kita na ulit tayo siguro sa channel ko mamaya siguro.